Sa mabuting balita ngayon, si Jesus ay bumalik sa Galilea, sa kanyang bayan sa Nazareth, na puspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kilala na siya sa iba't ibang lugar dahil sa kanyang pangangaral. Ngunit sa Nazareth, sa lugar na pinakakilala siya, doon niya ipinahayag kung sino siya at kung ano ang kanyang misyon. Sa sinagoga, binasa ni Jesus ang aklat ni Propeta Isaías na nagsasabing, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha, palayain ang mga bihag, pagalingin ang mga bulag, at bigyan ng kalayaan ang mga inaapi. Pagkatapos, sinabi niya, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Sa isang iglap, inihayag niya na siya ang katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na ang kaligtasan ay darating balang araw. Sinabi niya ngayon, ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi na pangarap para sa kinabukasan. Ito ay nagsisimula na sa kanyang presensya. Kapag naroon si Kristo, naroon ang paglaya, paghilom at bagong pag-asa. Sa simula, ang mga tao ay namangha sa kanyang mga salita. Ngunit ang paghanga ay hindi pa isang pananampalataya. Madalas ang pinakamahirap tanggapin ng mga gawa ng Diyos ay ang nangyayari sa loob ng mga bagay na pamilyar tayo. Dahil kilala nila si Jesus bilang anak ni Jose, nahirapan silang tanggapin na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng isang taong ordinaryo at malapit sa kanila. Ang hamon sa atin ngayon na mabuting balita ay handa ba tayong tanggapin ang Diyos kapag siya ay dumating sa paraang hindi natin inaasahan? Minsan hinihintay natin ang Diyos sa mga extraordinaryong mga pangyayari. Ngunit siya pala ay nagsasalita at kumikilos sa mga ordinaryong tao at sa mga simpleng sitwasyon. Ang ipinahayag ni Jesus sa Nazareth ay nananatiling misyon ng simbahan ngayon. Ang mabuting balita ay dapat patuloy na marinig ng mga dukha. Ang kalayaan ay dapat patuloy na ialay sa mga bihag ng kasalanan at takot. At ang liwanag ay dapat patuloy na dalhin sa mga bulag, physical man o espiritual. Ang tanong ay kung tayo bilang mga tagapakinig ay magiging mga tagasunod din. Ang salitang ngayon ay patuloy na nangungusap sa atin. Ngayon, tinatawag tayong makinig. Ngayon, tinatawag tayong magbago. Ngayon, tinatawag tayong makibahagi sa misyon ni Kristo. Hindi bukas, hindi balang araw, kundi ngayon. Naway wag lamang tayong mamangha sa kanyang mga salita, kundi tanggapin natin siya ng may pananampalataya. At nawa ang ating buhay ay maging patunay na ang kasulatan ay patuloy na naisa sa katuparan sa bawat pusong bukas, sa bawat awa ng bawat isa, at sa bawat pagsunod natin sa kalooban ng Diyos.